Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1721, Kabanata 1730. Kabanata 1721. Kaya, tumango si Elder Qingshan, bahagyang tumango rin sina Elder Tianhai, Elder Exigan, Haring Helian, at Haring Wusheng. Hindi naman masyadong kalabisan ang hinihingi ni Landlord Qingwai. Siyempre, mayroong kondisyon dito, iyon ay, kaya ng alyansa ni na Yehan na sirain ang Jianzhong at Xiniangbao, kung hindi, puro lang pananalita ang lahat. Nang makita ito, ang walang emosyong mukha ni Qingwai ay sa wakas ay nagkaroon ng ekspresyon, at nagsabi, dahil wala naman kayong tutol, dapat bang pag-usapan natin kung paano haharapin ang Jianzhong at Shenying Castle? Siyempre, ngumiti si Yehan, hindi ito simpleng bagay ang harapin ang Jianzhong at Xiniangbao. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng landlord. Sabi ni Landlord Qingwai, hindi dapat maliitin ang lakas ng Manzang at Yuanhuang. Kaya kung harangan ang Manzang at ang natitirang Yuanhuang ay kailangan ninyong pag-isipan. Sabi ni Yehan, walang problema, susubukan kong anyayahan ang Valley Master ng Medicine Valley dito. Kapag nagtagumpay, hindi na magiging problema ang pag-atake sa dalawang sekta na ito gamit ang ating lakas. Magaling! Kumislap ang mga mata ni Qingwai ng malamig na intensyon na pumatay, at nagsabi, kapag nagsimula na ang pag-atake, kahit hindi natin mawasak ang isa't isa ang dalawang sekta, ang isa sa kanila ay dapat masira, kung hindi ay magkakaroon ng walang katapusang gulo. Nang marinig ito, tumango sina Yehan at ang iba pa. Sa labanang ito, ang isa sa dalawang malalaking sekta, ang Eagle Fort at ang Sword Sect, ay dapat maalis. Dapat ding may sulat muli ang kasaysayan ng siyam na pangunahing kapangyarihan ng Yaoguang Region. Bukod pa rito, dahil sa pag-iral ng isang nakakatakot na makapangyarihang nilalang tulad ni Venerable Yin Yang, ayaw ng pahabain ni Yehan ang labanang ito dahil walang nakakaalam kung anong uri ng mga pagbabago ang mangyayari sa hinaharap. Ang may-ari ng Qingwai ay hindi nagtagal sa istasyon ng Shuangkong Mountain. Ngayon na matagumpay ng nabuo ang alyansa at mayroon ng plano, sa sandaling simulan ito, sabay-sabay itong gagawin. Gayunpaman, habang tinatalakay ni na Yehan kung paano sasalakayin ang Jianzhong at Xiniangbao, ang Manzang at Yuanhuang ay nagpaplano ring kumilos. Siyempre, ang kanilang agarang target ay hindi maaaring si Yehan. Kahit na ang taong pinakagusto nilang patayin ay si Yehan, ngunit mayroon si Yehan ng isang master na sinaunang mandirigma sa kanyang tabi, kaya hindi sila naglakas loob na maging padalos-dalos sa ngayon. Sa makatuwid, ang kanilang target ay maaari lamang ang October Building. Ang matandang si Qingwai ay may kinalaman talaga sa batang iyon na si Yehan. Pumunta siya sa Shuangkong Mountain. Natatakot ako na nag-uusap na sila kung paano tayo haharapin. Hindi ito itinago sa kanila. Hindi tayo pwedeng maghintay lang ng kamatayan. Dapat tayong kumilos muna bago sila kumilos. Malamig na sabi ni Emperor Yuan, may mga sinaunang mandirigma sina Yehan, at hindi tayo makakakuha ng bentahe sa pamamagitan ng puwersa, marahil ay mapapahamak pa tayo, ngunit maaari nating sirain ang October Tower ng biglaan, na maituturing na pag-aalis ng isang potensyal na banta. Nang marinig ito, tumango ang Manzang, at nagsabi ng may galit, hindi mahirap sirain ang October Tower gamit ang ating kapangyarihan, ngunit kung gagamitin ni matandang Qingwai si Guo bilang hostage, pipiliin ko na lang siyang iwanan, at sirain ang October Tower. Sabi ni Yuanhuang, kung gusto nating manalo, kailangan nating isakripisyo si Duguao. Ang pagiging limitado sa kanya ay palaging maglalagay sa atin sa isang passive na sitwasyon. Sa ngayon, kahit sina Yehan at ang iba pa, o ang Manzang at Yuanhuang, ay nag-uusap lahat ng mga aksyon. Parehong gustong sirain ng magkabilang panig ang isa't isa, ngunit hindi pa posible na magkaroon ng conclusion kung sino ang mananalo sa huli. Gayunpaman, dahil ang digmaang ito ay nasa agenda na, ito ay likas na hindi maiiwasan. Bukod pa rito, ayaw ng pahabain ng alinmang panig ito. Habang mas matagal, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Natatakot si Yehan kay Venerable Yin Yang, habang ang Manzang at ang Yuan Emperor ay natatakot sa sinaunang mandirigma. Para sa magkabilang panig, ang dalawang salik na ito ay hindi kontrolado. Sa tirahan ng Shuangkong Mountain, si Yehan ay pumunta sa isang tahimik na looban.
Dito, naroon sina Gu Jianxi at Yao Fengtian. Mukhang wala sa plano ng Gu Swordmaster na bumalik sa tirahan ng Yaogo sa ngayon at nanatili sa Shuangkong Mountain, sa istasyon. Sa looban, ang dalawa ay magkaharap na nakaupo at ang mainit na tsaa ay nakalagay sa mesa ng bato. Kumuha ang sinaunang mandirigma ng isang tasa ng tsaa at inamoy ito, matagal ko nang hindi naaamoy ang ganitong amoy, matandang Yao, ito ay isang handog mula sa martial arts tea party. Pagkatapos ng napakaraming taon, itinatago mo pa rin ito. Bigyan mo ako nito para subukan ko balang araw. Nang marinig ito, sinamon ni Yao Fengtian ng tingin ang sinaunang mandirigma, at nagsabi, kung hindi dahil sa iyo, matandang kasama, inilabas ko na sana ito. Mabuti na lang at maiinom mo ito, at kung gusto mo itong kunin, iniisip ng matandang iyon na si Qin Wu daw na hindi ako papayag, mas lalong hindi ko ito ibibigay sa iyo. Matandang Yao, ikaw naman ang pinuno ng isang paksayon, bakit ka naman ganyan kakuripot? Sinama ni Gu, lunatic Gu, nang tingin si Yao Fengtian, ngunit patuloy pa rin siyang nag-e-enjoy sa bango ng tsaa. Nang makita ito, lumapit si Yehan sa dalawa, at walang pakialam na umupo sa gilid. Hindi nagulat sina Madman Gu at Yao Fengtian sa pagdating ni Yehan. Ang bango talaga. Nagsalin si Yehan ng isang tasa para sa sarili niya, uminom, at ngumiti. Nang makita ito, tiningnan ni Yao Fengtian si Yehan at nagsabi, kung may pagkakataon kang pumunta sa martial arts tea party at makakuha ng Wanensui, mas maganda pa ito kaysa dito. Wanensui, ano iyon? Yuzisa ni Yehan. Sabi ni Yao Fengtian, ang bagay na ito ay ginagawa isang beses kada 10,000 taon. Kung hindi ito anihin, malalanta ito sa loob ng isang araw. Kung makakainom ka nito, maihahambing ito sa 10 taong pagsasanay, at mas maganda pa ito kaysa sa gamot na nagpapabuti ng lakas. Ang galing! Nagningning ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay tumingin sa palayok ng tsaa. Kahit na hindi ito kasing ganda ng One Ian Drunk, ito pa rin ay isang bihirang magandang bagay. Kabanata 1722. Okay, kung may sasabihin ka, bilasan mo at huwag mo akong isipin. Nang makita ang titig ni Yehan, sinamon ni Yao Fengtian ng tingin si Yehan. Nang marinig ito, ngumisi si Yehan at nagsabi, matanda, isa rin ako sa mga elder ng Medicine Valley. Kung may gagawin ako, hindi mo ako tutulungan, ikaw ang may-ari ng lambak, tama ba? Kumaway si Yao Fengtian ng kanyang kamay, at nagsabi, huwag mo akong idamay, bata ka, at magsalita ka na kung may sasabihin ka. Gusto kong tulungan mo akong harapin ang Jansong at Shenying Castle. Ang cancer na ito ay hindi na maaaring pabayaan, at magbabago ito kung huli na. Itinuwid ni Yehan ang kanyang ekspresyon at nagsalita ng malalim na tinig. Iyon lang pala, sinulyapan ni Yao Fengtian si Yehan, at mabilis na nagsabi, walang problema, sa tingin ko ang matandang lalaking iyon na si Qing Wei ay nadaya na ng batang ito, kung makikipagtulungan ako sa kanya, maaari nating talagang pigilan ang Manzang at Yuan Huang, at higit pa. Nang marinig ito, medyo natigilan si Yehan. Ang matanda ay pumayag ng ganoon kadali na talagang ikinagulat ni Yehan. Kung ang matandang ito ay walang sariling layunin, sa tingin mo ba ay tutulong siya sa iyo ng ganoon kadali? Sinaman ng tingin ni Gu, ang baliw, si Yehan. Ang dahilan kung bakit hindi pa umaalis si Yao Fengtian sa tirahan ng Shuangkong Mountain ay nakita na niya ang intensyon ng isa. Pagkatapos mag-isip, si Yehan mismo ang pumunta sa pintuan ngayon na eksakto kung ano ang gusto niya. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Yao Fengtian ng may pag-iingat. Ang matanda ay sumikip ang kanyang mga maliliit na mata, at siya ay talagang mukhang isang matandang Zorro. Bata, basta sasabihin mo sa akin kung paano gumaling ang matandang ito sa kanyang mga sugat, paano kung tulungan kita na harapin ang Jansong. Sumikip ang mga mata ni Yao Fengtian at tiningnan si Yehan. Ang problemang ito ay nag-aalala sa kanya sa loob ng ilang araw. Naisip niyang patunayan kung tama ang kanyang iniisip, ngunit ang matandang baliw ay may napakahigpit na bibig, at wala siyang makuhang kapaki-pakinabang. Nang marinig ito, sinulyapan ni Yehan si Madman Gu na bahagyang tumango. Nang makita ito, huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, matanda, ito rin ay salamat sa puno ng buhay sa inyong Medicine Valley, kung hindi, wala akong kapangyarihan ng buhay. Talaga nga. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yao Fengtian, at tiningnan niya si Yehan at nagsabi, nagtagumpay ka talaga, Qing Wu daw, ang matandang lalaking iyon ay itinago nga ito sa akin, mayroon kang kapangyarihan ng buhay, hindi katakataka na ang sugat ng matandang lalaking iyon ay gumaling ng napakabilis.
Ikinibit ni Yehan ang kanyang mga balikat at nagsabi na may ngiti, dahil alam mo na ang sagot, maaari kang magambag sa susunod na bagay. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yao Fentian at nagsabi, "Siyempre hindi ako babalik sa aking pangako, bata, ngunit umaasa ako na balang araw magagamit mo ang kapangyarihan ng iyong buhay upang tulungan ang isang taong ayaw mong tulungan, paano iyon?" Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, hindi niya naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Yao Fentian. "Sige, lumabas ka na muna, bata. Dahil nangako na sa iyo ang matandang ito, gagawin niya ito. Tungkol naman sa ibang tao, hindi mo na kailangang mag-alala sa ngayon." Kaway ni Gu, ang matandang baliw, kay Yehan. Ang hitsura ni Yehan ay mas lalong nagdulot ng pagkalito kay Yehan. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Yehan, at umalis kaagad sa bakuran. Ang batang ito ay may kapangyarihan nga ng buhay, kamangha-manghang. Nang makita ang likod ni Yehan na umaalis, tiningnan ni Yao Fentian si Madman Go at nagsabi, "Dahil ang batang ito ay may kapangyarihan ng buhay, dapat mong malaman ng isang bagay, marahil ay maaari itong mailigtas." Sa tingin mo ba hindi naiintindihan ni Qin Wu daw ang puntong ito? Mahinahon na sinabi ni Gu, ang baliw, upang tanggalin ang kampana, ang taong nagtali nito ang dapat gumawa nito. Ang ganitong uri ng bagay ay dapat gawin niya mismo, hindi natin, posibilidad ng paggaling. Ang sinabi ni Gu, ang baliw ay nagpatahimik kay Yao Fentian. Ang ilang mga bagay ay maaaring gawin para sa kanya, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi. Hindi alam ni Yehan kung ano ang pinag-uusapan ni Gu, ang baliw at Yao Fentian, at ayaw niyang maabala ng ibang mga bagay sa oras na ito. Matapos pumayag si Yao Fentian, sina Yehan at ang iba pa ay nagsimulang maghanda na upang harapin ang Jansong. Sa Thunder Eagle Fort ay nagsimula na. Lahat, tapusin na natin ito ng mabilis. Ngayon na handa na ang lahat, aatakihin na natin ang Jansong at Xiniangbao bukas. Bilang karagdagan, ipaalam sa may-ari ng lupa na si Qingwei na may pagkakataon tayong manalo sa kanyang pakikilahok. Sa pangunahing bulwagan, tiningnan ni Yehan si Elder Qingshan at ang iba pa at nagsabi. Nang marinig ito, tumango sina Elder Qingshan at ang iba pa, at sinabi ni Elder Tianhai, "Tiyak na ang teleportation array ng Jansong ay hindi pa naayos, at mapipigilan natin ito kung kikilos tayo ng maaga." Pagkatapos ng labanan bukas, ang sitwasyon sa Yao Guangyo ay tiyak na magbabago, at ang tagumpay ba natin ay nakasalalay sa kinalabasan bukas. Ang wakas ay maaari lamang tayong manalo. Malamig na sabi ni Yehan. Matalo. Hindi naisip ni Yehan ito, ang kapangyarihan sa kanyang panig ay sapat na malakas, ang 5 kataas-taasan, at ang 2 higanti na sina Qingwei Luzo at Yao Fentian ay nakilahok, at ang Jansong ay kasalukuyang isa lamang bukod sa Manzam. Ang dakilang elder ay isang master. Mayroong Emperor Yuan sa Eagle Fort, at mayroong 2 kataas-taasang elder sa ibaba. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Divine Eagle Castle ay hindi ganap na nasa sinaunang mga guho, at ang Jansong ay pinigilan ng 3 higanti, si Chen Baisiang. Kapag may nangyari sa sinaunang mga guho, hindi sila makakatulong. Sa pag-urong ng isang hakbang, kahit na sumali si Venerable Yin Yang, mayroon pa ring sinaunang master ng espada si Yehan na maaaring pansamantalang hamarang sa kanya. Sa lahat ng aspeto, ang panig ni Yehan ay may kalamangan. Kabanata 1723. Kaya naman, hindi naisip ni Yehan ang pagkatalo, at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot kay Yehan na mabaigo. Kapag nabigo siya, ang sitwasyon na haharapin ni Yehan at ng iba pa ay magiging mas mahirap pa. Walang alinlangan na iniisip ni Yehan at ng iba pa ang pag-urong sa sitwasyon ay mas magastos. Siyempre, habang gumagalaw si Yehan at ang iba pa, ang Manzong at Yuan Huang ay hindi idle. Naghahanda rin sila na salakayin ang Shiyulo, at ang mga layunin ng magkabilang panig ay hindi gaanong magkaiba. Sa mga paghahanda sa pagitan ng 2 panig, ang buong sinaunang mga guho ay tila nababalot ng isang nakakapresyong kapaligiran, at maging ang hangin ay nagbibigay sa mga tao ng isang napakapresyong pakiramdam, kahit na ang nakakapasong araw ay hindi maalis ang kapaligirang ito. Dito, may mga malawak na bundok, tulad ng mga nagkukubli na dragon na gumagapang sa lupa. Ang mga bundok ay umaalon at kumakalat sa lupa. Sa itaas ng mga bundok, ang araw ay nagniningning at ang mga ulap ay lumilipad. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kawalan sa itaas ng mga bundok, isang espasyo ay biglang napunit ng isang nakakatakot na puwersa. Sa eksena na iyon, para itong isang pinto na puno ng mahiwagang kapaligiran ang nabuksan. Sa napunit na kawalan, ang mga hibla ng nakakatakot na kapangyarihan ay namumulaklak mula rito.
Pagkatapos, isang figure na nakabalot sa itim na balabal ay lumabas sa kawalan, at pagkatapos niya, 7 o 8 tao ay lumabas din sa kawalan. Lahat sila ay natatakpan ng mga itim na balabal na may parehong kulay, kahit na ang kanilang mga mukha ay hindi nakalantad sa hangin. Ang bawat isa sa kanila ay puno ng isang napaka-misteryosong kapaligiran, ngunit, malabo, mula sa mga taong ito, mayroon ding isang uri ng ang introvert na demonic aura ay inilalabas, kahit na ang mga taong ito ay nagsisikap na sugpuin ang aura sa kanilang mga katawan. Ito ang Yaguang Domain. Sa oras na ito, isang lalaking nakabalot sa itim sa gitna ang nagsalita, at ang kanyang tinig ay nagpahayag ng pamimilit ng isang nakatataas. Isa sa 7 rehiyon ng lahi ng tao, ang rehiyon ng Yaguang ang pinakatiwangwang. Sa sandaling ito, sa tabi ng lalaking nakabalot sa itim sa gitna, isa pang tao ang nagsalita. Makikita na sa 8 tao, ang 2 taong ito ang nangunguna. Huwag maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ng lahi ng tao. Kapag dumating tayo rito at nailantad, tiyak na mag-aalerto ang lahi ng tao. Kapag dumating ang malalakas na tao ng lahi ng tao, maaari pa nilang ituring tayong mga mananakop. Muli ang sabi ng lalaking nakabalot sa itim. Emperor Aoqing, ikaw at ako ay 2 sikat na general ng Flood Dragon Clan, hindi na kailangang maging duwag, tama ba? Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa lahi ng tao, gusto ko talagang maghanap ng ilang mga tao para sa pagbabago. Nang marinig ito, ang lalaking nagngangalang Emperor Aoqing ay walang pakialam na nagsabi, Emperor Heiwo, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawing gulo, ngunit huwag mong kalimutan ang mga bagay na ipinaliwanag sa itaas. Ang pag-iral ng Demon Saint Clan ay nagpapatunay na hindi pa sila nawawala, kailangan mong hanapin ang kanilang kinaroroonan upang matapos ang misyon, kung hindi, alam mo mismo kung ano ang haharapin natin. Emperor Aoqing, Emperor Heiwo. Sa sandaling ito, kung may mga malalakas na halimaw mula sa Monster Clan dito, magugulat silang malaman na ang 2 ito ay talagang ang 2 pinakasikat at mabangis na general sa Dragon Clan, at ang kanilang lakas ay umabot na sa kaharian ng Monster Emperor, na lubhang nakakatakot. Ano naman ang kahirapan? Dahil nasa Yaguang Realm tayo, kahit na baligtarin natin ang langit, kailangan nating hanapin siya. Mayabang na sabi ni Emperor Heiwo. Ang mga monghe ng langit at lupa ay inilagay sa kanilang mga mata. Simula nang makuha ng Jiaolong Clan ang balita tungkol sa Monster Saint Clan, dumating sila rito mula sa Monster Clan ng direkta gamit ang Astrolabe Method. Ang Monster Saint Clan ang pinakamalakas na pag-iral ng Monster Clan 10,000 taon na ang nakakaraan. Alamin, tiyak na makakaapekto ito sa buong Yaozo. Maging ang pinakabanal ng Yaozo ay isisilang dahil ang 3 salita ng Yaosheng ay kumakatawan sa napakaraming bagay. Aking emperador, maaari tayong magsimula mula sa maliit na dinastiyang iyon. Sa oras na ito, isang lalaking nakabalot sa itim na balabal ay yumuko at nagsabi na siya ay mukhang magalang sa harap ng 2 dakilang Demon Emperor, at ang taong ito ay talagang isang Demon Emperor level na pag-iral. Sa itaas ng Demon King ay ang Demon Emperor. Kapag nasa kaharian na ng Demon Emperor, maaari siyang mag-transform sa isang anyong tao, at pagkatapos ng Demon Emperor ay ang Demon Lord, at pagkatapos ay ang makapangyarihang Demon Emperor. Ang balitang dinala mo ay mas mabuting totoo, kung hindi, tiyak na pupunitin kita ng emperador na ito. Malamig na umungol si Emperor Heiwo, ang pamimilit na pag-aari ng Demon Clan ay nagparamdam ng panginginig sa lalaking nakabalot sa itim. Ang maliit na demonyo ay hindi nang ahas. Muli at dali-daling yumuko ang lalaking nakabalot sa itim, at maingat na nagsabi, ang pamimilit ng demon race kay Emperor Heiwo ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang dugo ay ganap na napigilan. Sa harap ng gayong malakas na tao, hindi niya maisip na lumaban. At ang halimaw na ito ang dragon na nakita ni Yehan nang mapilitan siyang makapasok sa kalaliman ng kagubatan ng halimaw nang sumali siya sa pangangaso ni Prinsipe Chu Wuzhen sa Great Chu Dynasty. Matapos tulungan ni Suzaku si Yehan, nadama ng Flood Dragon ang aura ng Demon Saint Clan, at pagkatapos ang pagdating ni Qin Wu daw ay nagparamdam sa Flood Dragon na tumakas. Siyempre, bumalik siya sa Yaozo mula sa Great Chu Dynasty sa huli. Pagkaraan ng mahigit kalahating taon, dumating siya sa Yaozo na nagpaliwanag ng lahat. Ngunit noon, ang Jiaolong ay nasa kaharian pa rin ng Demon King, at pagkatapos niyang bumalik sa Demon Clan at dalhin ang balita tungkol sa Demon Saint Clan, direkta siyang nakakuha ng Transforming Pill na nagpahintulot sa kanyang lakas na umaban sa kaharian ng Demon Emperor. Pero na, maging ang mga tao o ang Demon Saint Clan, kapag nahanap mo na sila, dalhin mo sila pabalik sa Demon Clan.
Kung sakaling may aksidente, mas mabuting pumatay ng mali kaysa hayaan silang makatakas. Malamig ang tinig ni Emperor Aoqing, at ang nakakagulat na pagpatay ay ibig sabihin na si Emperor Heiwo, na nasa kaharian din ng Demon Emperor, ay nagulat. Kabanata 1724. Kahit na si Emperor Aoqing man o si Emperor Heiwo, ang dalawang makapangyarihang mandirigma na Monster Emperor ay hindi lamang sikat sa Jiaolong Clan, kundi pati na rin sa buong Monster Clan, ang kanilang reputasyon ay hindi mahina. Agad, sa pamumuno ng Demon Emperor, ang grupo ng mga lalaking nakabalot sa itim na balabal ay unti-unting lumipat sa kawalan na ito. Ang lineup ng Yao Clan na pumunta sa Yaoguang Domain sa pagkakataong ito ay hindi maliit, 2 general ng Demon Emperors, 5 Demon Masters, at 1 Demon Emperor. Hindi na kailangang banggitin ang iba pang mga bagay, ang 2 Demon Emperors ay sapat na upang walisin ang buong Yaoguang Domain. Tungkol naman sa krisis na dumating na, hindi alam ni Yehan. Kapag nahanap siya ng malalakas na tao ng Monster Clan, ito ay magiging isang hindi mapipigilang krisis para kay Yehan. Sa oras na iyon, kahit na ang matandang baliw ay hindi makakapagpigil sa dalawang makapangyarihang mandirigmang Demon Emperor. Ang 4D update ay nakumpleto na ngayon, at magpapatuloy bukas. Ang sinaunang mga guho, maging ang panig ni Yehan man o ang Jansong at Xiniengbao, ang mga puwersang ito ay gumagalaw na. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Jansong, ang Barbarian Sect ay nagdala ng 12-dosenang half-step Supreme Beings patungo sa direksyon ng October Building, at ang Eagle Fort ay nagdala rin ng 12-dosenang half-step Supreme Beings at isang Supreme Powerhouse. Sa tirahan ng Jansong, tanging ang dakilang Elder ng Jansong, isang Supreme Master, at 12-dosenang half-step Supreme Masters ang natitira. Tungkol naman sa Condor Eagle Castle, bukod kay Emperor Yuan, ang dakilang Elder Yuanying ay nanatili rin sa Condor Eagle Castle. Pagkatapos ng lahat, kapag sinalakay nila ang Shio Tower, kailangan din nilang mag-ingat laban kina Yehan at sa iba pa. Siyempre, tungkol sa mga kilos ng dalawang pangunahing puwersang ito, walang puwersa sa labas ang nakakaalam nito sa ngayon. Parehong ang Manzong at Yuan Huang ay ginagawa ito ng palihim. Kung gusto nilang harapin ang Shiyulo, maging ang Manzong at Yuan Huang ay maaari lamang lutisin ang labanan sa pamamagitan ng Blitzkrieg. Alam nilang lahat na kapag nalaman ni Yehan at ng iba pa ng maaga, tiyak na makikialam sila. Ang haharapin ni Emperor Yuan Huang ay hindi lamang si Master Qing Wei. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng Manzong at Yuan Huang ay tinalakay na rin ni Yehan at ng iba pa ang pag-atake sa kanila. Ang kapangyarihan ay maaaring hindi may tatago kina Yehan at sa iba pa. Sa garrison ng Shuangkong Mountain, mayroong higit sa 80 half-step Supreme Masters mula sa 3 pangunahing puwersa, ang 3 Supreme Masters, kasama sina Haring Helian at Haring Wusheng, isang kabuoang 5 Supreme Masters, lahat ay naka-standby na. Binata Ye, kaya na natin ito dito. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang 5 Supreme Beings ay tumingin kay Yehan. Tumango si Yehan at nagsabi, pupunta ako sa may-ari ng Medicine Valley para magpaalam. May balita ba mula sa may-ari ng Qingwei? Dapat tayong kumilos ng sama-sama. Kung wala si Master Qingwei, hindi natin magagawa ang mga bagay. Ang balita ay naiparating na, at sa tingin ko handa na ang October Tower. Seryosong sabi ni Elder Qingshan. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, at ang Soul Jade Slip ay lumitaw na sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang mga mata ni Yehan ay naging malamig. Ano kayang Barbarian, Emperor Yuan, mas nauna pa sa atin? Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at may nakakaakit na ningning sa kanyang mga mata. Binata Ye, may nangyari ba? Tumingin sina Elder Qingshan at ang iba pa kay Yehan, ang kanilang mga mata ay nagyelo. Kalmado ang hitsura ni Yehan, at isang walang kilos na tingin ang sumilay sa kanyang matatag na mukha, nag-uutos, Elder Qingshan, Haring Helian, Haring Wusheng, kayong tatlo ay sumama sa akin sa Eagle Fort, Elder Tianhai, Elder Exigan, dalhin ninyo ang inyong mga tao sa Shiyu Building, at ang dalawang hayop na iyon, Manzong at Yuan Huang, ay nauna pa sa atin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat sina Elder Qingshan at ang iba pa. Master Ye, ano ang gagawin sa Sword Sect? Tanong ni Elder Tianhai. Ang 3-line warfare ay hindi imposible para sa atin, ngunit maaaring hindi makamit ang ninanais na epekto. Kumislap ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, iwanan muna natin ang Jansong, at harapin natin sila pagkatapos sirain ang Eagle Fort. Sa pinakamasama, palayasin natin sila sa sinaunang mga guho. Malinaw.
Matapos magawa ang desisyon, naghiwa-hiwalay sina Elder Qingshan, Elder Tianhai at ang iba pa at kumuha ng kalahati ng bawat isa sa 80 higit na half-step Supreme Masters. Ang mga minor at Grand Masters ay nahati rin sa dalawang grupo. Pinaparamdam din ni Yehan kay Yao Fengtian na hatiin ang kanyang mga tropa sa dalawang grupo, ang isang puwersa ay pumunta sa Shiyu Tower, habang ang isa naman ay pumunta sa Eagle Fort. Ang dahilan kung bakit inabandona ni Yehan ang Jansong sa ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung naayos na ang teleportation array ng Jansong. Tiyak na isang malakas na suntok kina Yehan at sa iba pa ang pakikipagsapalaran na pumunta sa sinaunang mga guho. Ang Condor Eagle Castle ay iba, sa kawalan ni Emperor Yuan, sa kanilang lakas, maaari nilang ganap na sirain ang Condor Eagle Castle. Ang paglitaw ng batang ito ay tila nakalaan upang baguhin ang pattern ng mundo ng Yao Guangyu. Sa looban, ang matandang baliw ay tumangala sa langit sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure, at umalis din siya rito. Gumawa ng hakbang sina Yehan at ang iba pa, kaya natural na kailangan niyang mag-ingat laban kay Venerable Yin Yang. Kung ang kabilang panig ay lalapit upang guluhin ang sitwasyon, ang tanging opsyon niya ay harangan ito. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Shiyulo, isang nakakatakot na labanan ay nagsimula na, at ang buong tirahan ng Shiyulo ay naging isang gulo. Mayroong halos 1,000 tao na nakikilahok sa labanang ito. Ang nakakagulat na eksena ay hindi mahina kaysa sa mga nakaraang labanan. Dito, ang mga practitioner ay pinapatay sa bawat sandali. Sa itaas ng kawalan, si Master Qing Wei ay nag-iisa laban kina Manzang at Yuan Huang laban sa dalawang masters, isa laban sa dalawa, na nakaharap kina Manzang at Yuan Huang. Ang presyon kay Master Qing Wei ay napakalaki, at siya ay malubhang masasaktan anumang oras. Sa ilalim ng pag-atake ng dalawang masters ng emperador. Kabanata 1725. Sa sandaling ito, si Lu Zuqingwei ay makakahawak lamang hanggang sa dumating sina Yehan at ang iba pa, at susubukan niyang hilahin sina Manzang at Yuan Huang. Magmadali tayong magdesisyon. Kapag dumating na ang master ni Yehan mula sa panig ng halimaw, ang ating mga tsansa na sirain ang October Building ay hindi magiging maganda. Sa ilalim ng pagbomba ng isang nakakagulat na puwersa, ang buong mundo ay tila naging isang patayan. Yeblade, lumabas ka. Bigla, isang itim na liwanag ang kumislap sa katawan ni Lu Zuqingwei, at isang sandata na mukhang kutsilyo ngunit hindi kutsilyo, at isang espada na mukhang espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isa sa 7 sandata ng Heavenly King sa Yaoguang Domain. Ang Demon Sealing Sword ng Daozang at ang Kanwu Sword ng Daozang ay pantay na sikat na mga sandata. Hawak ang sandata na antas ng Heavenly King sa kanyang kamay, ang malamig na mukha ni Qing Wei Luzo ay puno ng murderous intent, at ang nakakatakot na sandata ay sumabog, tulad ng isang alon ng takot, agad itong sumugod patungo kina Barbarian at Emperador Yuanzhang. Gamit ang Yeren? Natatakot akong hindi kita kayang harapin ng isa-isa, ngunit hindi mail iligtas ng Yeren ang iyong buhay ngayon, Qing Wei, naubos ka na sa October Tower, pumunta ka sa impyerno. Mula sa katawan ni Yuan Huang, ang aura ng mga halimaw ay sumabog. Ang Eagle Castle ay mahusay sa pag-aalaga ng mga halimaw. Siya ay mayroon ding kanyang sariling mga halimaw. Sa isang iglap, ang itim na anino sa katawan ni Yuan Huang ay naging walang hanggan. Sa isang kisap mata, ang buong langit ay natakpan. Ito ay isang Golden Giant Falcon na may mga mata na parang falcon at matatalas na kuko na parang espada. Gamit ang mga pakpak nitong nakabukas, ito ay isang higanteng Golden Giant Falcon na may libu-libong metro ang haba. Susunod, ang bahaging ito ng mundo ay malapit ng mapunit ng mga matatalas nitong kuko. Nang makita ito, isang nakakatakot na pagiging seryoso ang sumilay sa mga mata ni Qing Wei. Ang halimaw na ito ay hindi masama, ngunit sayang, mamamatay ito. Bigla, isang umuungol na tunog ang nagmula sa langit, at pagkatapos, sa itaas ng Golden Giant Falcon, isang puting figure ay biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ito, ang nakakatakot na apoy ay binalot ang Golden Giant Falcon. At umalis. Ang gamot ay sumusunog sa langit. Nang makita ang biglang paglitaw ng malakas na taong ito, nagulat sina Manzang at Yuan Huang, at si Yao Fengtian ay sumali na nga, at dumating ito ng napakabilis na hindi nila inaasahan. Isang ekspresyon ng tuwa ang sumilay sa mukha ni Lu Zuqingwei. Dumating na si Yao Fengtian, at ang kabilang panig ay ang Supreme of the Seven Revelations. Sa kanya, sina Yuan Huang at Manzang ay hindi makakakuha ng bentahe. Pati kami. Bigla, pagkatapos lumitaw ni Yao Fengtian, sina Elder Tianhai at Elder Exigan ay lumitaw din sa malayong langit,
at sa likuran nila ay sumunod ang isang madilim na grupo ng mga figure, mayroong higit sa 700 tao. Mayroon ding 40 half-step supreme beings. Nang makita ito, ang mga ekspresyon ni Manzang at Yuan Huang ay naging lubhang pangit. Maling-mali, nandito na silang lahat. Ang mukha ni Manzang ay naging napakapangit. Hindi, ang batang iyon na si Yehan at Qingshan ay hindi lumitaw. Saan sila nagpunta? Bigla, ang ekspresyon ni Emperor Yuan ay nagulat. Kung sina Yehan at ang iba pa ay pumunta sa tirahan ng Eagle Fort sa oras na ito ay magiging isang malaking problema para sa kanya. Tungkol sa Eagle Castle, ito ay isang sakuna. Hindi maganda. Sa sandaling ito, isang ekspresyon ng takot ang sumili sa mga mukha ni Manzang at Yuan Huang. Huli na, dapat mong bayaran ang presyo ngayon. Malamig na umungol si Elder Tianhai, at pagkatapos, ang mga figure sa buong langit ay pumasok sa labanan ng mundo, kasama ang karagdagan ng makapangyarihang puwersang ito bilang karagdagan sa orihinal na mga masters ng Shiyulo, sina Manzang at Yuan Huang ay wala ng gaanong pag-asa na manalo. Tumahol. Sa itaas ng langit, ang nakakatakot na apoy mula sa palad ni Yao Fengtian ay kumalat ng mabilis, tinatakpan ang langit at ang lupa, ganap na tinatakpan ang nakakatakot na halimaw, na parang sa ilalim ng pagsunog ng kanyang apoy, ang Golden Giant Falcon na ito ay magiging wala. Umiyak. Bigla, nalilibutan ng nakakatakot na apoy na iyon, isang matalas na sigaw ng halimaw ang kumalat sa buong mundo. Ang malaking pakpak ng Golden Giant Falcon ay nanginginig, at ang hangin ng halimaw sa pagitan ng mundo at ng lupa ay naging isang gintong liwanag at umalis. Ang mga apoy sa itaas ay kumalat, maliwanag na nasugatan siya sa ilalim ng takip ng nakakatakot na apoy ni Yao Fengtian. Halimaw? Gusto kitang hawakan, paano ka makakaligtas? Ang ekspresyon ni Yao Fengtian ay nagyelo, at siya ay parang Diyos ng apoy sa dagat ng apoy. Gamit ang kanyang mga kamay na sumasayaw, isang higanteng apoy na baril ay nabuo sa mundo ng dagat ng apoy. Yao Fengtian, paano ka nang ahas? Nang makita ito, ang ekspresyon ni Emperor Yuan ay nagulat, pinunit niya ang kawalan gamit ang kanyang mga hubad na kamay at lumitaw sa harap ni Yao Fengtian. Kapatid na Yao, sina Emperor Yuan at ang halimaw na ito ay ibinibigay ko sa akin. Kabanata 1726. Gayunpaman, nang lumitaw si Emperor Yuan sa harap ni Yao Fengtian, si Lu Zuqingwei ay sumuko na sa barbarian sect, at lumitaw sa kawalan sa tabi ni Empress Yuan na parang multo. Gamit ang nakakagulat na kapangyarihan, gusto niyang saksakin ang katawan ni Emperor Yuan. Matapos makita ang eksena na ito, ang Phantom Flaming Giant Spear sa kamay ni Yao Fengtian ay biglang kumislap sa kawalan, nilalabanan ang barbarian sect na nagnanakaw. Noong nakaraan, hindi ko balak na patayin ka, ngunit sa pagkakataong ito, nakasalalay ito sa iyong kapalaran. Walang pakialam na tinitigan ni Yao Fengtian si Manzang, ang isa ay ang Supreme of 7 Revelations, ang isa ay Supreme of 6 Revelations, ang tsansa ni Manzang na manalo ay hindi maganda. Sa sandaling ito, sina Elder Qingshan, Haring Helian, Haring Wusheng, at Yehan ay bumaba na rin sa tirahan ng Divine Eagle Castle. Nakita ko na sa kawalan sa harap ng garrison ng Eagle Fort, isang nakakatakot na aura ang bomb-alot na parang ulap ng itim na ulap, na nagparamdam ng pagkaapi sa bahaging iyon ng langit at lupa, may mga figurang nakatayo sa kawalan, at ang nakakapangilabot na aura ay nakakagulat. Ang mga disipulo ng Eagle Castle ay nagpanik. Patayin! Malamig ang tingin ni Yehan, tinitignan ang siksik na mga figure sa tirahan, walang emosyon sa kanyang mga mata, at pagkatapos, ang mga figurang nasa buong langit ay bumaba sa tirahan ng Eagle Fort na parang mga guhit ng itim na liwanag. Pagpatay, opisyal na nagsimula. Liu Qingshan, ikaw pala. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Condor Eagle Castle, isang supreme powerhouse ang dumating ng marahas, ito ang Supreme Yuanying Elder ng Condor Eagle Castle, at ang natitira ay pumunta na sa October Tower. Yuanying? Mula nang makipag-alyansa ka sa Jianzhou, ang iyong Divine Eagle Castle ay nakalaan na sa araw na ito. Nang makita ang paglitaw ni Elder Yuanying, nagpalitan ng tingin sina Elder Qingshan at Haring Helian, at ang dalawa sa kanila ay naglakad palabas. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi sila mapipigilan ni Elder Yuanying. Hindi makikialam si Yehan sa paligsahan ng mga Supreme Beings. Sa ngayon, may mga masters tulad ni Yao Fengtian, Qingwei, Elder Tianhai, at Elder Exigan sa Shield Tower. Hindi na kailangang mag-alala ni Yehan. Matapos matanggal ang Supreme Powerhouse na si Elder Yuanying, ang mga natitirang tao ay wala nang dapat ikabahala. Sa kabuuan, ang balanse ng tagumpay ay lumipat na sa panig ni Yehan at ng iba pa.
Sa itaas ng kawalan, tinitignan ni Yehan ang buong battlefield. Si Wu Shengwang, ang Supreme Being of the Second Tribulation, ay walang kalaban, at ang Half-Step Supreme ng Eagle Castle ay ganap na nasa kanyang awa. Bukod dito, mayroon ding malaking ugnayan sa pagitan ni Wu Shengqing at ng Eagle Castle. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang madugong aura ay napuno ang langit, at ang lupa ay natakpan ng mga buto. Sina Yehan at ang iba pa ay mayroon ng ganap na bentahe. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan ay napunta na sa isang batang figure, si Yuan Feng, ang unang henyo sa Eagle Castle. Siyempre, ang alaala ni Yehan kay Yuan Feng ay sariwa pa rin. Ang kabilang panig ay isang bihirang henyo nga. Sa kasamaang palad, hindi lamang sina Li Hentian, Lu Guao, Yan Yulan, kundi pati na rin si Yehan sa kanyang mga kapanahon. Ang masasamang ito, kaya naman, siya ay nakalaan na hindi magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Yuan Feng. Malamig ang tinig ni Yehan, at ang walang pakialam na tinig na iyon ay bumagsak sa mga tainga ni Yuan Feng na parang sumpa ng kamatayan, na nagdulot ng panginginig kay Yuan Feng, na nasa gitna ng labanan, at ang kanyang mga mata ay dali-daling tumingin sa posisyon ni Yehan. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang titig, si Yehan ay naglalakad patungo sa kanya, at ang tila mabagal na bilis ay lumitaw sa kanyang harapan sa loob ng ilang segundo. Yehan. Nagulat si Yuan Feng, at dali-daling umatras sa kawalan. Sa mundong ito, wala kang matatakasan. Bigla, isang gintong liwanag ang kumislap sa kamay ni Yehan, hawak ang kapangyarihan ng ginto sa kanyang palad. Ang bilis ni Yehan ay mas mabilis at mas malakas kaysa kay Yuan Feng. Pagkatapos, ang nakakatakot na gintong espada ay bumagsak, at nang umatras si Yuan Feng sa landas, maging ang mga maliliit na masters ng Eagle Castle ay agad na napatay ni Yehan. Gamit ang kasalukuyang kakayahan sa pakikipaglaban ni Yehan, ang lahat ng mga paraan ay ginagamit, maihahambing sa isang master ng mataas na ranggo. Kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang buong lakas, maliban na lang kung siya ang nangungunang henyo ng isang maliit na ranggo, mahihirapan siyang maghanap ng isang pag-iral na makakatugma kay Yehan. Elder. Ang nakakatakot na lakas ni Yehan ay nakakatakot kay Yuan Feng hanggang sa kamatayan. Sa sandaling ito, ang pag-iisip na tapakan si Yehan ay nawala na sa kanyang isipan. Gusto niya lang mabuhay. Sa malayo, si Elder Yuanying, na pinipigilan nina Elder Qingshan at Haring Helian, ay nakakita ng eksena na ito, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat din. Gayunpaman, dahil mayroon ng ideya si Yehan na patayin si Yuan Feng, natural na hindi niya hahayaan siyang makatakas at puputulan ang mga damo at ugat. Laging naunawaan ni Yehan ang katotohanan ito ng maayos. Kabanata 1727. Ang nakakatakot na gintong espada ay sumabog sa kawalan, at sa landas ng pag-urong ni Yuan Feng, lahat ng mga disipulo ng Eagle Castle ay nalibing sa ilalim ng espada ni Yehan. Ang nakakatakot na apoy ay pinakawalan, at lahat ng mga disipulo ng Eagle Castle sa paligid ni Yehan ay nalibing ng apoy. Bukod dito, mabilis ang pag-urong ni Yuan Feng, at mas mabilis pa ang bilis ng pagpatay ni Yehan. Walang makapagliligtas sa buhay ni Yuan Feng. Mamatay. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Yehan sa harap ni Yuan Feng, at ang nakakatakot na murderous intent ay nakakulong sa kanya, na parang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang buhay ni Yuan Feng ay nasa kanyang mga kamay din. Sa paningin ni Yuan Feng, ang gintong espada ay bumaba ng diretso patungo sa kanya, at sa wakas ay nilamon ang kanyang katawan ng lubusan. Matapos patayin si Yuan Feng gamit ang isang espada, hindi tumigil si Yehan, at ang nakakatakot na figurang iyon ay nag-cross sa kawalan. Sa nakapalibot na mundo, ang pagsasama ng mga tao at halimaw ay kumalat sa nakapalibot na kawalan sa loob ng 10,000 metro. Lahat ng mga disipulo ng Eagle Castle ay pinakawalan ng kanilang mga natal monsters. Ang eksena ng labanan ay tila isang sayaw sa pagitan ng mga tao at halimaw. Ang pagsirit ng mga halimaw at ang pagbanggaan ng labanan ay halo-halo, at ang nakapalibot na mundo ay naging lubhang magulong. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan na ito, ang pinipigilang eksena ng Condor Eagle Castle ay hindi mababago, maging si Elder Yuanying ay unti-unting namamatay, at ang buong Condor Eagle Castle ay malapit nang mawala. Ngayon lamang nakuha ng Legion Villa at Ice Palace ang balita tungkol sa labanan. Napakabilis, ngunit hindi maiiwasan. Umupo si Li Kangmang sa tuktok ng tirahan ng Legion Villa, at ang labanang ito ay nasasangkot na ang 7 pangunahing sekta. Ang Jansong, Xiniangbao, Xiulo, Daozang, Shuangkong Mountain, Chanwangfu, at Medicine Valley ay ang 7 pangunahing puwersa. Batay sa kasalukuyang lakas ng magkabilang panig, ang Jansong ay nasa mahina na posisyon nga.
Seryosong sabi ni Elder Leon, ngayon na ang Ancient Sword Master ay kayang pigilan ang makapangyarihang Yin Yang Venerable, oras na nga para malutas ang mga alyansang ito. Batay sa pansamantalang sitwasyon, kapag natapos na ang labanang ito, natatakot ako na ang Eagle Fort, isang higanti na tumayo sa Yaguang Realm sa loob ng halos 1,000 taon, ay malapit nang umatras mula sa entabladong ito. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Li Kangmang. Alam niya mismo kung ano ang kinakaharap ng Condor Eagle Castle ngayon. Ito ay isang krisis ng pagkawasak. Si Yuan Huang ay naghari sa Yao Guangyo sa loob ng daan-daang taon, at maituturing siyang isang hindi matitinag na malaking tao, ngunit sa pagkakataong ito, masasabi kong nagkamali siya ng desisyon. Matapos ang katahimikan, palihim na umiling si Li Kangmang, at sinabi, ang digmaan ay nasasangkot na ang 7 pangunahing sekta. Bagamat ang Ice Palace ay nasa parehong kampo ni Yin Yang Venerable, ang kanilang mga saloobin ay malabo. Ngayon, ang tanging walang kinalaman sa digmaang ito ay ang ating Lijan Villa. Hindi ko alam kung mananatili pa ba tayong ligtas sa huli. Sa ngayon, walang nakakaalam ng puntong ito, maging si Li Kangmang, ang Supreme Being of the Eight Revelations, ay hindi ito magagarantiya. Kapag nasangkot na ang Lijan Villa, kung gayon ang buong Yaguang Domain ay maaaring pumasok na nga sa panahon ng pagbabago ng dinastiya. Sa tirahan ng Ice Palace, si Venerable Yin Yang ay malalim na nag-iisip sa sandaling ito. Ang figure na nakatalikod kina Elder Huaying at Yan Yulan ay nagpahirap sa dalawa sa kanila na hulaan kung ano ang iniisip ng isa. Ang digmaang ito ay sumabog, at pagkatapos ng katapusan, palaging may isang panig na aalis sa entablado at magiging kasaysayan. Ito ay isang malaking pangyayari para sa ibang mga sekta, at maging para sa buong Yaguang Domain. Ang kanilang Ice Palace ay nasa estado na ng semi-intervention. Ngayon paano magpatuloy, hindi nila makontrol ang kanilang mga sarili, dahil dito, mayroon ding hindi mahuhulaang malakas na pag-iral ni Venerable Yin Yang. Kaya, ang Ancient Sword Master ay hindi nakilahok. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagsalita si Venerable Yin Yang. Umiling si Yan Yulan at nagsabi, Master, ang Holy Hand ay hindi nakilahok. Kaya naman tiyak na pinapanood niya ako ng palihim. Kapag nakialam na ako, hindi ako naniniwala na ang Ancient Sword Master ay authorized. Malamig na umungol si Yin Yang Venerable, at nagpatuloy, mabuti na, ang Master at Apprentice ay maaaring sirain lamang sa aking mga kamay, mas mabuting alisin ang ibang mga taong nakakaabala, para hindi makialam. Nang marinig ito, huminga ng maluwag si Yan Yulan. Sa ganitong paraan, si Venerable Yin Yang ay hindi pipili na makilahok sa labanang ito, na nagpadali din sa Ice Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Ice Palace ay ayaw makipaglaban kina Yehan at sa iba pa ay mga kaaway, kung si Lord Yin Yang ay paulit-ulit na nakikialam. Sa mahabang panahon, ang Ice Palace ay tiyak na pupunta sa kabaligtaran ng panig ni Yehan at ng iba pa. Ngunit ang kakayahan at ambisyon ng batang iyon ay hindi maliit. Ang isang puwersa na umiral sa loob ng halos 1,000 taon ay nawala ng ganoon. Kung iisipin ito ng mabuti, siya ang nangunguna sa lahat ng ito. Gamit ang isang kahangahangang tao, hindi katakataka na ang Ancient Sword Master at si Qin Wu daw ay handang tanggapin siya bilang kanilang apprentice, at maging si Yao Fentian ay hindi magdadalawang isip na tulungan siya. Malamig na sabi ni Yin Yang Venerable, bagamat ang mga salitang ito ay tila humanga kay Yehan, ngunit ang murderous intent na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay mas malamig pa. Ang screen ay umiikot, at sa sandaling ito, ang tirahan ng Condor Eagle Fort ay puno na ng mga bangkay, at ang lupa ay puno ng dugo sa lahat ng dako. Ang madugong amoy sa langit at lupa, ang paglanghap ng malalim, ay magpapasakit sa mga tao. Libo-libong mga disipulo sa Eagle Fort ay malupit na pinatay sa kawalan ng mga malalakas na tao. Sa sandaling ito, maging ang Supreme Elder Yuan Ying ng Eagle Fort ay namatay sa pinagsamang pagsisikap ni na Elder Qingshan at Haring Helian. Sa kawalan, bumaba si Yehan patungo sa isang lupain. Dito, mayroong isang teleportation array na humahantong sa pangunahing altar ng Eagle Fort. Basta't pumasok ka sa teleportation array na ito, nasa kabilang panig ka na ng Eagle Castle. Sa likuran ni Yehan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wuzheng ay bumaba rin. Walang alinlangan na nanalo sila sa labanan sa mundong ito. Mabuti na lang, hindi sinira ng mga tao mula sa Eagle Fort ang teleportation array, binigyan lang nila tayo ng isang pagkakataon. Sabi ni Yehan. Kabanata 1728. Sabi ni Haring Helian, sa ngayon, walang ibang master sa Eagle Fort maliban kay Emperor Yuan. Huminga ng malalim si Elder Qingshan at nagsabi, Tara na, dumaan tayo sa teleportation formation na ito, at ang Eagle Fort ay mapapatay na lamang natin.
Pagkatapos, ang apat ay unang pumasok sa teleportation formation, at sa likuran nila, isa-isa, ang mga makapangyarihang figure na may nakakatakot na murderous intent ay pumasok din sa teleportation formation isa-isa, papatay patungo sa pangunahing altar ng Eagle Fort. Hindi nagtagal nang muling makipag-ugnayan sina Yehan at ang iba pa sa sikat ng araw, nakarating na sila sa isang parisukat. Sa kawalan na nakapalibot sa parisukat, ang mga halimaw ay nagtitipon-tipon, at ang mga makapangyarihang lumilipad na halimaw ay umiikot sa kawalan. Parang itim na ulap na tinatakpan ang langit at ang araw, ang eksena na ito ay isang kaharian ng mga halimaw. Sina Yehan at ang iba pa ay isa-isang lumabas sa teleportation array, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga taong ito. Ang labanan sa sinaunang mga guho ay nangyari ng biglaan kaya hindi alam ng mga taong ito kung ano ang nangyari. Sa makatuwid, nang lumitaw ang mga makapangyarihang figurang iyon, ang mga disipulo ng Condor Eagle Castle ay agad na nagulat. Sino kayo? Isang tinig ang nagmula sa itaas ng kawalan. Yaong mga papatay sa inyo. Malamig at determinado ang tinig ni Yehan, at pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ang makapangyarihang figure na lumabas sa teleportation array ay sumugod sa langit na may walang katapusang murderous intent. Hindi, si Yehan iyon. Sa sandaling ito, nang ang mga makapangyarihang figurang nasa buong langit ay sumugod patungo sa kawalan, may isang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Yehan. Ngayon, ang Condor Eagle Castle, sina Yehan at ang iba pa ay mga kalaban. Ngayon, ang kalaban ay biglang bumaba sa pangunahing altar ng Condor Eagle Castle, pagkatapos ang layunin ng pagdating ay malinaw na, upang sirain ang Eagle Fort. Sa isang iglap, isang malaking labanan ay muling naganap sa mundong ito. Sa ngayon, walang mga master sa pangunahing altar ng Condor Eagle Castle. Sina Yehan at ang iba pa ay hindi na kailangang magsikap upang mapuksa ito. Ang katapusan ng pagkamatay ng Condor Eagle Castle ay naitakda na. Tumagal lamang ng kalahating oras para matapos ang battlefield na ito. Sa ilalim ng pagpatay ng Supreme, ang buong Condor Fort main altar ay kasing trahedya ng sinaunang mga guho ng Condor Fort Resident, na may mga bangkay na nakakalat sa bukid, kahit na ang mga taong ito ay gustong makatakas. Hindi gaanong tsansa. Gayunpaman, ang katapusan ng battlefield na ito ay nagpapahiwatig na ang Eagle Fort ay magiging kasaysayan. Ang makapangyarihang puwersang ito na tumayo sa Yaoguang Domain sa loob ng halos 1,000 taon ay namatay sa loob ng isang araw. Maging ang mga kalaban, sina Elder Qingshan at ang iba pa, ay nagsisi. Siyempre, ang katotohanan ay napakamalupit, hindi magpapakita ng awa si Yehan, upang mabuhay ng maayos, ang kanyang mga kamay ay nadungisan na ng napakaraming dugo, kahit na pinatay niya ang milyon-milyon, hindi siya magdadalawang isip na tahakin ang daang ito kailangan mong patayin sila ng may pagpapasya. Ang pagpatay sa isang tao ay isang krimen, ngunit ang pagpatay sa 10,000 ay isang bayani. Sa mundong ito, ang pagpatay ay hindi maiiwasan. Bukod dito, ngayon na hindi maalis ni Yehan ang Condor Eagle Castle, baka ang kabilang panig ang mag-alis sa kanya sa hinaharap. Kuwit-kuwit, sa maliit na mundo ng Eagle Fort, sina Elder Qingshan, Haring Helian, Haring Wusheng, at Yehan ay nakatayo sa isang kawalan, tinitignan ang maliit na mundong ito na maaaring naging maganda noon, ay naging malungkot, at ang buong mundo ay tila walang buhay. Gayunpaman, sa mundong ito, ang aura sa kawalan ay napakalakas, na nagparamdam kay Yehan ng pagkainggit. Sa maliit na mundo ng Eagle Castle, dapat mayroong maraming koleksyon. Ginoye, ngayon na nawasak na ang Eagle Castle, lahat ng ito ay sa atin na. Ngumiti si Elder Qingshan kay Yehan sa kawalan. Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at nagsabi, marahil si Yuan Huang na lamang ang natitira sa buong Condor Eagle Castle ngayon, marahil namatay pa nga siya sa labanan, Elder Qingshan, sa maliit na mundong ito, dapat mayroong spirit pulse. Tumango si Elder Qingshan at nagsabi, mayroong isang spiritual vein sa siyam na pangunahing puwersa sa Yaoguang region, na isa sa mga pangunahing mapagkukunan na kailangan para sa paglilinang. Nang marinig ito, nakangiting sabi ni Yehan, inaasahan nga sa isang makapangyarihang puwersa na tumayo sa Yaoguang region sa loob ng halos 1,000 taon, natatakot ako na sa Eagle Fort, bukod sa spiritual vein na ito, walang ibang mga bagay tulad ng mga spirit stones, martial arts, sandata, at pills. Mayaman ito sa lahat ng paraan. Naalala pa rin ni Yehan ang warrant of arrest na inilabas sa kanya ng Jansong noon, kahit na 10 bilyong spirit stones ay maaaring makuha, at ngayon ang Divine Eagle Fort ay marahil hindi gaanong masama. Siyempre, ang mga mata ni Elder Qingshan ay kumislap din ng isang apoy na kulay. Gayunpaman, kahit na nawasak na ang Eagle Fort, ang lahat ng mga mapagkukunan dito ay hindi pag-aari ni Yehan o ni Elder Qingshan.
Ang Hanging Mountain, Tianwang Mansion, Shiyu Tower, Haring Helian at Haring Wuseng ay magkakaroon ng bahagi. Bagamat naiinggit nga si Yehan sa lahat ng bagay sa Condor Eagle Castle, ang kasalukuyang alyansa ay maaari lamang mapanatili kung ang mga interes ay pinaghahatian. Kung hindi, kahit na mayroon silang karaniwang kaaway, ang alyansa ay babagsak sa lalong madaling panahon. Ang sitwasyong ito ay hindi ang gusto ni Yehan. Sa huli, iniwan ni Elder Qingshan ang ilang mga tao upang umupo sa pangunahing altar ng Eagle Fort, at ang iba ay bumalik sa sinaunang mga guho at sinira ang fort. Gayunpaman, mayroon pa ring sword sect. Ano ang sitwasyon sa October Tower ngayon? Sina Yehan at iba pa ay hindi malinaw. Gayunpaman, nang muling lumabas sina Yehan at ang iba pa sa teleportation array at dumating sa tirahan ng Condor Eagle Castle, sina Elder Tianhai at ang iba pa ay naghihintay na rito, habang sina Yao Fentian at si Luzu Qingwei ay wala roon. Kabanata 1729. Elder Tianhai, maayos ba ang lahat? Tiningnan ni Yehan sina Elder Tianhai at Elder Exigan na naglalakad papalapit, ngunit mula sa kanilang mga masayang mukha, nahulaan na ni Yehan ang resulta. Ngumiti si Elder Tianhai at nagsabi, namatay si Yuan Huang sa labanan, ngunit ang matandang lalaki ni Manzong ay nakatakas, at ang lahat ng kapangyarihan ng Jianzong ay binawi na mula sa sinaunang mga guho. Sinabi rin ni Elder Exigan, mabuti na lang, ang may-ari ng Go at ang may-ari ng Qingwei ay dumating doon sa tamang oras. Ang matandang lalaki ni Manzong ay may talagang ideya na mas gugustuhin niyang sirain ito kaysa hayaan akong makuha ito. Kung hindi, ang lahat ng mga mapagkukunan ng tirahan ng Jianzong ay masisira ngayon. Mabuti na lang, wala tayong makukuha sa huli. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, kung kaya mo silang palayasin sa sinaunang mga guho, maaari mong ituring na Naples Ace mo ang isang lobo, ngunit dahil wala na sila, hindi na nila iniisip na bumalik sa sinaunang mga guho. Tumango ang lahat ni na Elder Qingshan at ng iba pa. Sa wakas ay narating na nila ang puntong ito, kaya natural na imposibleng magkaroon ng pagkakataon ng Jianzong na magsimula muli. Pinagpatuloy ni Yehan, dahil umalis na ang Barbarian sect sa sinaunang mga guho, sina Elder Qingshan, Sect Master Chen at ang iba pa ay dapat ding umatras. Kapag nagsama-sama ang tatlong higanti, magiging mahirap itong harapin. Hayaan silang umatras sa Sword Sect, iyon ay mabuti, kapag handa na ang ating panig, sama-sama tayong papatay sa Jianzong, dahil nawasak na ang Eagle Fort, natural na hindi natin sila hahayaang magpatuloy na umiral. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni na Elder Qingshan at ng iba pa. Ang Jianzong, isang malignant tumor na maaaring magdulot ng banta sa kanila, ay dapat na nawala na sa Yaoguang domain noon pa man. Para kina Yehan at sa iba pa, ang labanang ito ay medyo madaling manalo. Namatay si Emperor Yuan sa labanan at ang mga barbarian ay tumakas. Ang ganitong wakas ay maaaring ilagay ang natitirang sitwasyon sa ilalim ng kontrol ni na Yehan at ng iba pa. Sa ngayon, ang Jianzong ay wala ng kaalyado na Divine Eagle Fort, at nakaharap sa Daozang, Shuangkong Mountain, Chanwangfu, Shiyulo, sina Yehan at ang iba pa, kapag ang mga puwersa ng alyansang ito ay nagsama-sama upang patayin ang Jianzong, kung gayon kahit na ang Jianzong ay may tatlo, ang pagkamatay ng mga higanti ay malapit na. Siyempre, ngayon na tumatakas ang Barbarian sect, ang lahat ng mga mapagkukunan sa tirahan ng Jianzong ay natural na mapaponte kina Yehan at sa iba pa. Huwag maliitin ang ganitong uri ng mapagkukunan. Mayroong isang spiritual mine dito na maaaring maghukay ng mga spiritual stones, espada, at iba pa. Ang dahilan kung bakit ang Zhang ay mayaman ay dahil sa spiritual mine na ito. Bagamat ang spiritual mine ay hindi kasing ganda ng spiritual vein, kung ito ay minahan ng makatwiran, ito ay may malaking kahalagahan sa isang puwersa. Bukod dito, ang spiritual mine na ito ay isa lamang sa mga mapagkukunan ng Jianzong sa sinaunang mga guho. Ngayon ang tirahan ng Jianzong, ang tirahan ng Eagle Fort, at ang pangunahing altar ng Eagle Fort ay nagdagdag, kahit na sina Yehan at ang iba pa ay naghahati ng mga mapagkukunang ito ng paglilinang ng pantay, kung gayon ito ay isang hindi masukat na dami. Kapag magagamit na ang mga mapagkukunang ito, alam ni Yehan na ang grupo ng mga tao sa ilalim niya ay tiyak na magkakaroon ng mas maraming espasyo para sa paglaki. Kung magpapatuloy silang mag-ensayo sa mundo ng Taoismo, maaaring hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mapagkukunan sa loob ng kalahating taon. Sa makatuwid, matapos ang digmaan, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nag-aasikaso na ng mga bagay na ito. Tungkol sa mga bagay na ito, hindi nakialam si Yehan.
Bagamat gusto talaga ni Yehan na kunin ang spiritual vein ng Eagle Fort para sa kanyang sarili, kung ginawa niya talaga ito, bukod sa Lu Zuqingwei, maging sina Elder Qingshan at ang iba pa ay magkakaroon nito. Opinyon. Pagkaraan ng 2 araw, ang lahat ng mga mapagkukunan ng Divine Eagle Castle at Jansong sa sinaunang mga guho ay isinama na. Sa pangunahing altar ng Eagle Fort, ang kapasidad ng imbakan ng mga Spirit Stones ay umabot na sa isang nakakatakot na 50 bilyon, at ang mga mahahalagang bagay tulad ng mga pills, martial arts, sandata, at iba pa ay hindi kasama rito. At sa tirahan ng Eagle Fort, mayroong 3 mga hardin ng gamot, isang Star Meteorite Mine. Ang Star Meteorite Mine na ito ay ang materyal na kailangan para sa paggawa ng mga sandata, at 2 elixir plants. Elixir, ang mga ito ay hindi ordinaryong mga gamot, ngunit kahit na ang isa ay may sariling espiritual na karunungan, kahit na ito ay mapaamo, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa cultivator. Ang mga bagay na ito, kasama ang martial arts, elixir, at iba pa sa pangunahing altar ng Shenying Castle, kung papalitan sila ng mga spirit stones, ang kanilang halaga ay tiyak na hindi mas mababa sa kapasidad ng imbakan ng mga spirit stones sa Shenying Castle. Bilyong spirit stones. Gayunpaman, bilang isang pangunahing puwersa na umiral sa loob ng halos 1,000 taon, hindi nakakagulat na ang Eagle Fort Condor ay may ganoong lakas na pundasyon. Siyempre, ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang spiritual vein sa maliit na mundo ng Eagle Castle. Sa pangunahing bulwagan ng tirahan ng Shuangkong Mountain, sina Yehan at ang iba pa ay nagtipon, maging si Lu Zuqingwei ay dumating. Ang pagtitipon ay natural na para sa layunin ng pamamahagi ng mga samsam. Dahil ang lahat ay nagambag, ang mga benepisyo ay dapat na pantay na maibahagi. Ang kapaligiran sa buong bulwagan ay tila medyo tahimik at walang unang nagsalita. Ang lahat ay maaaring maging buong isip kapag nakikipaglaban sa kaaway, ngunit ito ay tungkol sa kanilang sariling mga interes, at walang gustong magbigay. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikang ito, si Yehan ang unang nagsalita, at sinabi niya, lahat, mayroon akong isang panukala, pumapayag ba kayo dito? Nang marinig ito, sinabi ni Lu Zuqingwei, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Ji. Ye! Tumingin ang lahat ni na Elder Qingshan at ng iba pa kay Yehan. Pinagpatuloy ni Yehan, pag-aari ko ang spirit vein ng Eagle Fort, at wala na akong gustong ibang bagay, kasama na pagkatapos masira ang Jansong, hindi ako kukuha ng kalahati ng lahat mula sa Jansong, at ang natitirang mga mapagkukunan ay galing sa paano kung hatiin natin ito ng pantay. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay kumislap, tinitimbang ang mga pakinabang at disadvantages. Kung masisira ang Jansong, kaya bang talikuran ni Ji? Ye ang lahat tungkol sa Jansong. Tanong ni Qingwei. Kabanata 1730. Siyempre, ang spiritual vein na ito lang ang gusto ko. Pagtiyak ni Yehan. Kung gayon, sana'y matupad ni Ji. Ye ang kanyang pangako, at pumapayag ako. Ani Qingwei na tumango. Nang makita ito, huminga ng malalim si Elder Qingshan at nagsabi, ang aking sword sect ay walang pagtutol din. Kinaway din nina Elder Tianhai at Elder Exigan ang kanilang mga ulo. Tungkol naman kina Haring Helian at Haring Wusheng, syempre wala rin silang pagtutol. Hanggang ngayon, nasa panig pa rin sila ni Yehan. Hehe, deal? Aalisin ko na ang susunod na mapagkukunan, at hahayaan ko kayong lahat na lutisin ito sa inyong sarili. Mahinang ngumiti si Yehan, at ginawa ang desisyong ito matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, bagamat ang mga mapagkukunan ng Jansong ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa Eagle Fort. Mayaman, ngunit maaaring hindi siya makakuha ng spiritual vein sa huli, kaya mas gusto ni Yehan na isuko ang isang bagay at pumili ng spiritual vein. Kapag may spiritual vein na ito, ang mundo ng Taoismo ay magkakaroon ng espiritual na enerhiya, na tiyak na kapakipakinabang para sa paglilinang. Gayunpaman, habang pinaghahatian ni Yehan at ng iba pa ang mga samsam, ang balita na ang Eagle Fort ay nawasak at ang Jansong ay napilitang umatras mula sa sinaunang mga guho ay kumalat sa buong Yaoguang region sa nakalipas na 2 araw, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Yaoguang region. Maraming kaguluhan at talakayan. Ang Divine Eagle Castle ay nawasak, at ang Jansong ay ganap na umatras mula sa sinaunang mga guho. Ang langit sa Yaoguang Domain ay nagsimulang magbago na. Sa malayong Ice Palace, sa mga bundok na natatakpan ng nyebe, isang palasyo ang tumataas mula sa tuktok ng bundok. Sa pangunahing bulwagan, ang mga masters ng 2 pangunahing bulwagan, sina Xing at Buan, ay nakaupo sa pangunahing upuan, at sa bulwagan sa ibaba nila, nakaupo ang isang batang babae, ang babae ay nakaupo sa isang mataas na dumihan, na iniiling ang kanyang mga paa ng may pagkabagot.
Bagamat ang dalawang Palace Masters na sina Shing at Buwan ay malayo sa sinaunang mga guho, alam nila ang lahat ng nangyari sa sinaunang mga guho. Ngayon na nawasak na ang Eagle Fortress, ang mga barbarian ay tumakas din sa sinaunang mga guho kasama ang mga disipulo ng Sword Sect. Hindi nila itinatanggi ang labanang ito, sina Yehan at ang iba pa ay nanalo ng maganda. Gayunpaman, ang pakiramdam na ang hangin at ulan ay malapit nang dumating ay nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng pagmamadali. Ang Eagle Fort ay nawasak, at maaaring ang Jansong naman ang susunod. Gayunpaman, dapat silang maging mas maingat sa oras na ito, kapag ito ay talagang nasangkot, magiging mahirap na makalabas. Nakatatandang kapatid na babae, tila kinakailangan na pumunta tayo sa sinaunang mga guho. Kinokontrol ni Venerable Yin Yang ang lahat ng ating kapangyarihan sa sinaunang mga guho. Kung hahayaan talaga natin siyang magalit, natatakot ako na magiging mahirap para sa atin na pumunta sa Ice Palace. Alagaan ang iyong sarili ng mag-isa. Ani Palace Master Buwan kay Star Palace Master. Nang marinig ito, tumanggo si Star Palace Master at nagsabi, ang sinabi mo ay eksakto kung ano ang gusto ko. Kung si Yehan ay magpapatuloy na sirain ang Jansong, ayos lang kung si Venerable Yin Yang ay hindi ako dinala sa Ice Palace sa panahong ito. Kung dinala talaga tayo niya, kung gayon magiging mahirap para sa atin na gawin iyon. Maging ang Jansong man o si Yehan, hindi tayo dapat makipag-away sa kanila maliban na lang kung kinakailangan. Paano ito? Pupunta ka sa sinaunang mga guho, syempre, sina Yin at Yang ang ating Panginoon, hindi natin sila maaaring saktan. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na babae, alam ko ang gagawin ko. Ani Palace Master Buwan, ngunit ang Yehan na ito ay hindi isang simpleng tao. Orihinal na sa ilalim ng pang-aapi ng Jansong, siya ay mahina at magagamit ang lahat ng puwersa ng paunti-unti. Ang pagdating sa puntong ito ay hindi isang bagay na magagawa ng ordinaryong mga henyo. Siya nga ay isang maliit na lalaki na maaaring lumikha ng mga himala. Ang Jansong ay maituturing na bumaril sa sarili nitong paa. Bumantong hininga si Master of the Star Palace, kaya, ang ganitong tao ay hindi dapat maliitin. Magagawa niya ito kapag siya ay mahina. Gamit ang mga paraang ito upang baguhin ang mga ulap at ulan, kapag siya ay naging mas malakas sa hinaharap, siya ay magiging mas nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ng dalawang Palace Masters, tinerba ng babaeng si Suso ang kanyang mga labi. Lagi siyang hindi nasisiyahan kay Yehan, at noong nakaraan ay sinampal siya ni Yehan sa kanyang mahahalagang bahagi, na nagdulot ng higit na hindi pagkasisya sa kanya kay Yehan. Hindi ba't ang malaking pervert na iyon ay medyo mas matalino at mas malakas? Bulong ni Suso. Ang pandinig ni Palace Master Buwan ay napakahusay. Matapos niyang marinig ito, sinabi niya, dahil bumalik ka na rito, dapat kang manatili ng maayos. Kung hindi dahil sa iyong walang pigil na pagkatao at takot na masaktan si Venerable Yin Yang, ipapasa ka ni Elder Huaying sa palasyo, bumalik. Nang marinig ito, walang pakialam na ikinibit ni Suso ang kanyang mga balikat, ayaw ko nang makita muli ang matandang bruha na iyon. Ang puntong ito ay nagtutugma kay Yehan. Nang marinig ang mga salitang ito, nagtinginan sina Shing at Buwan at mapait na ngumiti. Mukhang ang babaeng ito ay hindi na nila maaaring palabasin muli. Kuwit-kuwit, sinaunang mga guho, sigurado ka bang ang taong iyon ay siya? Sa sandaling ito, sa palasyo ng Great Chu Dynasty, isang grupo ng mga lalaking nakabalot sa itim na balabal ay nasa marangyang bulwagan, at sa harap nila ay may higit sa 100 malamig na bangkay, at si Haring Li ay kabilang sa kanila. Ang hininga ay napakahina. Kung ang hinahanap mo ay ang disipulo ni Qin Wu daw, siya nga ay nasa sinaunang mga guho. Ani Haring Li na may mukha ng pagkagulat, ngayon na sinabi ko na sa inyo ang lahat ng alam ko, dapat ninyong tuparin ang inyong pangako at umalis na rito. Siyempre, aalis na kami. Malamig ang tinig ni Emperor Heiwo, gayunpaman, dapat ka ring pumunta sa impyerno. Matapos sabihin ito, isang nakakatakot na itim na kapangyarihan ang sumabog mula kay Emperor Heiwo, na direktang lumubog sa katawan ni Haring Li, agad na pinatay ang kanyang buhay. Pagkatapos, sina Emperor Heiwo at ang iba pang malalakas na tao ay direktang umalis sa Great Chu Palace, at sa susunod na sandali, ang buong palasyo ay gumuho at naging mga guho. Sinaunang mga guho, sana'y hindi ito mapapawi.